to see more and more my soul shall be praising Jesus and His love. He's everything to me, to me. He's everything to me, and everything shall always be. I will never cease to praise the songs of gladness and His peace. Here and in the world above, my soul shall sing of love. I will not rejoicing His precious friend died for me. Glory to Him forever, and His praises to Christ the Lamb. He has filled my life with sunshine. He has made me what I am. Oh, that everyone would know Him. Oh, that all, oh, that all, oh, that all, oh, that all will trust the love of the mighty friend above and be His forevermore. He's everything to me, to me. He's everything to me, to me. And everything shall always be. I will never cease to sing songs of gladness in His praise. And in the world above, my soul shall sing life and love, rejoicing the precious friend died for me. The Great Redeemer. So the Great Redeemer is everything to me pagkagwapuha. This morning, we will talk about success. Once again, success. And this is already 21 sa message about success. And the title of our message this morning is Success is a Choice. Success is a choice. Dili ni siya pwede mahimong accidentally successful. Nganong nahimong successful ang usa ka tawo? Because he choose to be successful. Now, if you choose to be successful, you need to learn the ways how to become successful. Now, nakaibaw naman ta nga ang kalibutan na siya definition about success, but God has His own definition about success. Are you listening? Now, if you want to be successful, nga iya sa Ginoo mga kaigsunan, you need to choose something. Ways how to be successful. Let's open our Bible to the book of John, chapter 12. John chapter 12, basahon na to, 24 to 26. Stand with me. John chapter 12, 24 to 26. Dungano na to sa pagbasa mga igsoon. Go, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. This is the kind of success that we must have. That the Father will honor you. When the Father honor you, He will honor you in all ways. Tanang area sa kinabuhi, mga kaigsunan, i-honor kaniya, magpagpangalagad, especially, i-honor kaniya, mga igsoon, dawaton kaniya ba, niya iya kang i-honor, iya kang i-lift up. Pagkanindo, tanak, kung ang amahan na mo, i-honor na to. Amen? Pero lagi, atong subayon, kung unsay gusto niya ipasubay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity to serve you. Thank you, dear God, for the message that you're going to give us. I pray that please use me, empower me to preach your word, O God, this morning. I pray that you prepare also our hearts as we listen na masabtan namo og
willing me nga musunod, Lord, kung unsay angan nimong ipabuhat namo in order that we could get that success that you promised to us this morning. Thank you, Lord, for your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Success can be found places in this world, countries that you want to go, works and business that you want to have. You may be called successful, but at the end of the day, you will find yourself defeated. But if you're going to get the success that God offered, hantod sa imong pagpanaw, mga kaigsunan, mabili nimo imong success sa imong mga anak. Amen? Kaya ang gipromise sa Ginoo nga panalangin, durable, sa ingon pa sa Bible, durable riches. Amen? Dili lang kay ang riches mo ihatag sa Ginoo, kaning success nga gi-prepare sa Ginoo, dili lang kay riches, mga kaigsunan, kundi hasta imong dignity, moral. Lima ka, ni panaw kang dato, pero sa mata sa mga tao, bati kay tanaw sa imuha ang moral na daot ang imong mga anak mag-suffer. Sa umlan imong riches, kung wala kay integrity. Mag-unsa man na kung wala ka gi-honor sa Ginoo, meaning kalibutanhon ka. Ways nimo kalibutanhon. Ambot nga ano na dato ka. Maybe naay gamay nga mga magic. Di ba no? Ni after that, nabutyag, wa na ka aning kalibutan na, ang imong nga anak mauwawan. Pero kung panalangin sa Ginoo, bisag unsa pa na ang mubangga, mga igsoon, sa panalangin nga gihatag sa Ginoo nimo, nga gipasa nimo sa imong generation, walay makatumpag ana, mga igsoon. So this is an advice from the Bible. Get the success that God offered, not the world. Not from the world, but from the Lord. Are you listening? Unsa man na, mga igsoon, let's go. Number one, choose to die with Christ and live. Amen. Before you live your life, you choose to die with Christ. Na mga Kristohanon, hala, pag ginabuhi dayon, way labot ang Ginoo. Amen? Wala gisgutan ka gahapon, wala mo diri gahapon, pero basig na bahaan mo ba, no? So, ang among gisgutan kagahapon diri nga si Apostle Paul, gibaggat siya sa Ginoo dito sa road of Damascus, and he saw a great light. That was the presence of God. Amen? Gibagat siya sa presensya sa Ginoo. Laktod nga pag-istorya, gisulwining siya sa Ginoo. Gibadlong siya, gipakitaan siya, mga kaigsunan, sa tinuod nga kahayag. Ang nakanindot, he closed his eyes, but he opened his ears. Amen. 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 Mo na'y nakanindot. Ang mga Kristohanon karon, they open their eyes and close their ears and make their eyebrow straight. Lahi na kayo. Mo na mga Christians karon way kausaban. Mo na mga Christians karon tuwag yapon sa kalibutan because they never shut up their eyes. Dito sa kalibutan, the connection is still active. Pero naitabo kang Apostle Paul, he closed his eyes and he got blind. Nabuta siya. So, pasabot na, gilose ang connection niya sa kalibutan. Wa na, gi-erase sa Ginoo, mga igsoon. But he opened his ears because he listened to the instruction of God where to go and what to do. Ang atong problema, mga Kristohanon, we don't listen to God what to do and where to go because we do not close our eyes. There are places that you want to go according to the flesh. Mao na pagka dungog ni Apostle Paul, go to Ananias, he obeyed. Now God prepared Ananias. That's how God works. So then nakita sila ni Ananias and God used Ananias to open Paul's eyes again. Pag-abli niya, mga kaigsunan, brand new. Brand new thinking,
brand new iyang nakita, brand new iyang companion, brand new ang iyang desire. Laliman ka na, mga igsoon, unsa ka grabe nga pagbali. Persecutor siya sa una, preacher na siya sa anang ang ngalan ni Kristo. And he got discipled. Because iyang giputol ang iyang connection sa kalibutan. And when he opened his eyes again, he is with God. But pasabot, he died first before he lived again. So, ang napagkahitabo nato, mga igsoon, ato sa basahon ni verse, igsoon, sa John 12:24. Giunhan ni Kristo, mga igsoon, o niya, iya ipasunod nato, though dili gyud perfectly, sama siyang gibuhat nga nagpalansay siya sa cross. Ingon sa Bible, verse number 24, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. And we cannot deny that this one is talking about his death. He needs to die, he needs to be buried, and it will bring forth much fruit. So sa may reflection ani sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kani gisulti ni Christ diri. That if you are not going to die, ang imong self, dili siya mamatay, together with Christ, dili ka makatilaw sa bag-ong kinabuhi nga gisgutan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, karaan gihapon. Imong unahuna, karaan gihapon. Ang imong mga pamaagis kinabuhi, kinaraan gihapon. Now, how can God bless you if your life is still in the old way? Amen? Mabito nagisulti sa baptism, when you are buried with Christ, you will rise again and walk in the newness of life. Kung wala na nahitabo, mga kaigsunan, you did not die with Christ. Nagisulti sa Colossians, sa Ephesians, you need to put off your old man together with his deeds. Hubuon yun na nimo so that you could put on the new man. Mga igsoon, if you don't choose to die with Christ, you cannot live with Christ. Mo na choose to die with Christ, yun, mga igsoon. Kaya gingon sa Bible, no? But if it die, it bringeth forth much fruit. Nga no, ang mga Kristohanon karon, dili man mabungahon. Tungod kay wa sila namatay uban ni Kristo. Buhi kayong unon. You may be saved. Pwede kang luwas ka if you claim that you are saved. Pero you are fruitless. Nga naman, buhi kayong unod. Ang unod mo ay nagmando sa imong kinabuhi. Ang unod nimo mo ay nagbuot ug unsay imong buhaton. Ang unod nimo may nagunahuna para sa imong kinabuhi. Ang mga plano nimo naara sa kalibutan, way kalabutan, mga kaigsunan, ang eternidad. Ang nakabati pa gyud ana nga klase nga thinking, karon ra gyud imong ginauna. Wa ka nagunahuna og ugma. Asa may success diha? You know how successful people think? They think of the future. Not today. They think of the future and they do things today for the future. Mao na yung mga successful people. Pero kana mga tao nga dili successful ug utok, they will do their best today. Bahala ng ugma. Are you listening? Bahala ng ugma. Bahala ng ugma, iyan na siyawa. Basta karon ako. Mao gyud na imong gibuhat gyud. If you choose to live your life without Christ today, expect that tomorrow it will be Satan that will guide you and destroy you. You need to die. You need to die. How to die, mga kaigsunan? And when to die? Today. Dapat nabuhat na nimo long time ago. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Dapat hagbay ra ni, no? Para na-experience na nato ang bagong kinabuhi. Ingon sa Galatians 2:20, mga kaigsunan. Ingon si Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Asa man nimo itugyan imong kinabuhi sa kalibutan nga way pagpangga nimo, nga way paghigugma o kang Kristo nga perti kang gugma sa imuha. Mayong kaon sa klase gugmaha, gihatag niya iyang kinabuhi. Now, simple na kayo instruction sa Ginoo. Sama sa gibuhat ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. What happened? He died with Christ. But, ingon si Apostle Paul, yet I live. Do not live your life before dying with Christ. Ingon si Apostle Paul, buhi ko, pero dili ako ang nanginabuhi, kundili si Kristo nga nagpangga o naghigugma kanako. Mo na success sa Kristohanong kinabuhi. Imagine nimo si Christ na ginabuhi para nimo. Unsa na kabililhon nga klase kinabuhi? Unsa na siya ka precious nga klase kinabuhi nga ang Ginoo mo preparar, ang Ginoo mo guide, ang Ginoo mo gahatag nimong strength, ang Ginoo gahatag nimong wisdom. Way sipiat. Pero kaya ba mo ganun daghan kay sipiat sa mga decision making na to? Buhi kayong unod. We are living in a trial and error. And we are basing on emotions and the worldly concept. God's word is perfect. Amen. It will guide us, mga igsoon, ngadto padung sa kadaugan. Mao na atong sigurohon gyud, crucified with Christ ka, ug si Christ mo'y nanginabuhi sa imong kinabuhi. Nanginabuhi ka niya sa pagtuo sa anak sa Dios. Importante na, mga kaigsunan, that's how to die with Christ. Now, if you are not doing that, kung wala nitabo sa imong kinabuhi, ikay na kinabuhi sa imong kinabuhi. Basihi ang imong unahuna karon. Naba kayo unahuna sa ugma. Kana imong mga desisyon karon, nagunahuna ba ka, unsay possible effect ani tomorrow? Kaya kung imo nang gipangita, na kay makaon ron, bahala na ugma, ngita na sa ta ugma, kapuya na kinabuhi ay. Nga naman, di siya kakabuhat sa bulaton sa Ginoo. Usa na yung pagbuhat sa bulaton sa Ginoo nga ang imong lihok kada adlaw para naman sa imong kaugalingon. Amen? Pero kung sundon na itong Ginoo, ang may tabo, fruitful ta. Romans chapter 8, 12 to 13. Atras, gamay. Romans chapter 8. Instruction, how to die with Christ. In Romans chapter 8, verse 12 to 13, mga igsoon, the Bible says, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. What a choice if you're a Christian, kung Kristohanon ka and you want God to honor you, you want God to prosper you, mga igsoon, wa kay utang sa kalibutan. Amen. Para imong kinabuhi sa kalibutan. Apan utangan ta sa Dios. Mao na atong kinabuhi, atong ibutang diha sa kamot sa Ginoo, mga kaigsunan. Mao na yun si Apostle Paul strongly he preached, therefore brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if you live after the flesh, ye die, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Sabot na mortify. Patyo nimo ang mga kalihukan sa imong unod, kanang mga tawhanon nga mga tinguha, mga tawhanon nga mga plano, mga tawhanon nga mga batasan, imo nang hinahinayog patay, hubuan na mga kaigsunan, because maunay mahimong problema sa imong kinabuhi sa pagsunod sa Ginoo. Munay mahimong balakid, munay mahimong kural nga di ka kasud sa buluhaton sa Dios. Kanang imong old nature. Ang gisulti sa Bible, mortify. Nindot kay paminahon kay more. Pero pasabot ana, patya ang kalihukan nga tawhanon sa imong kinabuhi. Ayaw panginabuhi, mga kaigsunan nga
kalibutanon ang imuhang gidaladala kay di gyud mahisibo na sa pagunahuna sa Dios. Unya kay di man ka ang imong unahuna, di man musibo sa pagunahuna sa Ginoo. Guess what? Kisimulabanan, ikaw. You will become the enemy of the cross. And in your heart, you will say, no, I am not the enemy of the cross. I will serve the cross. But your ways are not God's ways. Giilad ka siyawa. Kadaghan dito nagluhod sa atubangan sa cross sa ilang gusto. Kadaghan mga kaigsunan nga naglantaw ra sa cross. But they never serve God in their lives. Mao na nahitabo, fruitless ang mga Kristiyano. Unsuccessful. Okay, ganahan lagi ma-successful. Hala, gukod, tamas ginhawa sa success. Paspas pa na mudagan mga kaigsunan sa train sa Japan. No? Grabe train sa Japan, pila ra ka di kabot oras moadto kag sunod nga lugar. Mura kag nisuod ba nya ka man? Mo pa imong paglingkod, gawas na ka. Paspas pa ana. Ang success mo dagan palayo nimo. Pero kung sakto imo kinabuhi, baliktad pod. Kaya Ginoo mo ingon man success, go to that man. Di magka ang sa Bible, obertikan ka? Bisag imong dinaganan, murag train sa Japan. Obertikan ka gyapon? Sa baka ang success ba? Na problema nimo gamay, kasuban nimo mudagan. Mas mainang ang success mo yung problema nimo kaysa ikay mo problema sa success. Amen? Kaya mo man yung mga tao nga panalangin na Diyos Ginoo. No choice ba? No choice. Panalangin na Diyos Ginoo. Ay, bisag unsa pa imong buhaton oy. Kaya kanay imong gibuhat sakto pa na. Yung balibaran nimo ang mga blessing ba, balibaran di lang sa ko. Pero naagyon eh. Nga naman, because you are blessed. You are blessed. So, mauni, para makrucify ka, mga kaigsunan, mortify. Mauni pasabot diha, mortify. Dili literal nga, mangita jud kag cross. Ni pagaid nimo yung kagalingon, ipalansang nimo, wana, pastor, nga naman makakasimba, nagpa-crucify, pastor. Dili na with Christ. Ang pag-crucify with Christ is to mortify the deeds of the flesh. Dili sa literal nga magpalansang yung ka. Are you listening? Ang imong ipalansang diha is the will of the flesh. Buot pasabot, samang gingon ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, pero nanginabuhi ko. Nanginabuhi ko. Pero dili ako ang nagbuot, kundi si Kristo. Mao ni siya. Amen? Unya, ang ayan lang mga kaigsunan nga buhaton nato ni kay naaman ta na himong utangan sa Ginoo. Let's serve Him. Number 2. Choose not to love your life in this world. Pilian nga dili nimo higugmaon ang imong kinabuhi aning kalibutana. Because if you love yourself, you cannot love God. But if you love God, then God will tell you, love yourself. Mas nindot na Ginoo may musugo na to. And to love ourselves is to love God. Balik na dito gyapon. If you love yourself, you love the Lord. Sama na ba? If you love yourself, you love your wife. As you love yourself. Pero kung self-centered ka, ikaw na tanan, ikaw, imong feelings, what about my feelings? Forget about your feelings. Yan, nasakitan mo ko. Forget about it. Because the Bible says, kung imong ipaatubangan ang imong kaugalingon, mga kaigsunan, you are loving yourself. Sige na mag-away sa mga asawa, o yan, imong utok, mga kaigsunan, mga kontra, imong tanan, mga tao, kaya ang imo ra, importante, ang imong kaugalingon, o yan, asam ka pa doon, nga mahimo kang tawhay. Kung imong kaugalingon mo'y espesyal,
Kaya mo, kasi makita ni mo, problema, kasakit. Mo na makita ni mo. Kaya nga naman, mo na daghan kayo aning kalibutan na. Kaya na muguba sa itong kinabuhi. Yan, kaya mo nakapagpinangga, kaya ni mo usang kabutang, pag gamay lang nga mo kuwan diha. Di ba ato na yung mapansin? O, pero ato na ni mo gi-apply sa imong anak, sa imong asawa, gaan kayo mong kinabuhi. Kaya nga naman, ikaw may gadepensa nila. Pero kung sige tayo, depensa sa itong kagalingon, wala tayo mahimo ani sa uban. Amen. Kunya pagpangalaga sa Ginoo para man sa uban. Amen? Para man sa uban. Pabata na yun ang Ginoo, if you love me, keep my commandments. Then you will experience also the love that God offered you. Unya, na-love sad ka. Mo na nahitabo sa mga Christians kay they love their own life more than loving God. Di ko mo simba kay init. No? Di mo simba kay uwan. O sila gusto nimo? Kanang way uwan, walay init. Sultihan di ka kaning pagsimba mga kaigsunan, way makababag ani. May pas kalibutan, kay mayon sila, umulat, mamagyo, ayos lang. Pero ang mga Christian sa simbahan, pag umulan, wala. Pag bumagyo, wala. Pag uminit, wala. Kung insultador kayo ang mga Kristohanon sa Ginoo. John 12, balikta. John 12, verse number 25. Mao ni ang resulta, igsoon, sa katong mga tao nga gigugman niya ang kagalingon. More than loving God. He that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Hallelujah. Mayon kay man kagalingon nga, ayaw simbaron kay lami kay i-extend og katulog. Imo badlongon. Ayaw. Buot ka. Inigbuwag na ba nato? May bilin ka sa kalibutan. Ako na may wanto dito, niya ako may ganti. Di ba? Di man na imong unod karon mo isabitan sa award dito. Ang ka naman imong soul with the new glorified body. Inyong sigag tuman anang imong unod nga mabilin na diri. Muna yung pabuton nga ang iyang love, anak naman sa kalibutan. Muna unang gubat nga angay nimong dag-on mga igsoon. Ay sig padaan imong kagalingon oy. Amen. Kita mo na tao mga luuran, nagsunod na siyang kagalingon. Inyong mga anak, malipay ba kay mong anak luuran? Ha? Nagpalutog hotdog, ang imo na luto ham, di na mo kaon. Nga pareha naman na, lain lang purma. Pareha na nga processed food. Di ba? Nagpalutog itlog. O niya, ang gusto di ay sunny side up. Gibatil man. Ano kung kaon? Itlog yapon na, oy! Sunny side up ka, nag-usap ni mo, nabatil po na diya. Mura yapon na. Luuran ba? Di lang matunong ang iyang gusto, mangluod na. Ganahan mo yung anak yung unana. Kakapoy dadon. Ambot na lang. Nya kung kamoy pastor, ganahan mo yung membro yung unana. Pailin-ilin. May nangginikalan kay kanang taas kay glugway ba sa iyang gugma siyang anak. Kay anak pala. Kaning dagko na ta nagkita. Pagkasula. Wala mong load mo, ay tugyan na mo sa Ginoo. Iyar ko gisugo diri. Ang tinuod nga amahan siya man. Ako ra inyong ama-ama. Muna, ito ko ninyo, sige hagpa-ama-ama. Way, trabaho mo human, ani? Sige lang taog am-am? Paminaw mo ba? Don't love yourself more than God. Klaro kayo, you will lose your life. Muna mga Kristohano, nangaguba ang kinabuhi because they choose to love their life more than loving God.
Muna wa, di makitaan, dili makabuhat sa bulaton sa Ginoo tungod kay naapektuhan ang iyang kaugalingon. Nasakitan, napakgang iyang tinguha. Muna, unsa naman tinguha? Ang tinguha na sa kalibutan. Unsa man nato paghimong successful, sama sa success nga gi-offer sa Ginoo, di nato maangkon oy. Go to Matthew chapter 10:39. Matthew 10:39. Sa Gino's Bible. He that findeth his life shall lose it. Allah, sig pangita sila kinabuhi dito sa kalibutan. This is life. This is my life. Sa Gino's Bible? Oh, nakita na mo? You will lose your real life. He that findeth his life in this world, in this world, shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Lahi aragyog pamaagis Ginoo, mo na imo mata to sa kalibutan, ay pagkalayo aragyod nimo ka kanang panalangin sa Ginoo. Layo ra gyud kayo. Kay mo man gibuhat sa mga tao. Nalingkamot og eskwela para maabot nila ilang mga damgo. I have nothing against doing your best in school. But you need to make sure, why did you do it? For God or for your dreams? Why did you do it? For the work of the Lord? Para mahimo kang more kanang able? Kay according to your ability, God will give you gift? Or para sa imong kaugalingong tinguha sa kinabuhi, mao na nga igabot na sa panahon nga ning graduate na ka, wa na ka nagamit sa Ginoo. Ngano man, tungod kay ang imong paningkamot mga igsoon para sa imong kaugalingong damgo nga wa labot ang Ginoo. So mo 39 nagingon mga kaigsunan, ayaw na si pangitay mong kinabuhi. You know, this is our life. Ayaw ka sa kalibutan, yaman yun ka, this is life! Naglingkod ka dito sa kilid sa baybayon. Unya, higda-higda ka sa balas nga puti kaayo, mayon ka, this is life. Luuya. Kung asa ang balas nga puti, moro ba na imong pangandoy? Kalayo. Wa na'y kalag ng balas, oy. Our life is to tell people that there is hell. Our life is to tell people that there is heaven. Our life is to tell people that Jesus died for their soul. Para dili sila moadto sa impyerno. That's our life. Muna niyo na Ginoo mga kaigsunan. If you lose your life, pasabot, you lose your dreams, you lose your desires, personal desire. Unya, imong himo ang buluhaton sa Ginoo. So for the sake of God, imong gibiyaan imong earthly dreams and plans. Ingon na Ginoo, katong imong mga dreams, katong imong mga tinguha, you will find it. Amen? Muna di na tinood mga kaigsunan. If you choose to serve God, you need to live in poverty. I don't believe that. Amen. Whatever you gave up for God, ingon siya, you will receive manifold blessing. Amen. Manifold blessing, mga igsoon. Ang imong madawat gikan sa Ginoo. Amen. Imo siya sa book of Mark, may by now. Amen. At this time, dapat nakadawat na ka. Anong mga houses, lands, nga pakapinapan niya persecutions. Kinami masuya nimo, but they cannot penetrate. That's the blessing, mga igsoon. Amen? So, sabi gusto, choose, kay it's a matter of choice. Success is a choice. Piliyon ba nimo ang paggukod sa imong damgo? Find your life. Muna mga Kristohano, mga hawa simbahan, kay gipangita ilang kinabuhi. You will lose it. But if you lose your life, kanang life diha is your, kanang lagi mga pangandoy nimo.
imong disregard imong mga pangandoy for the sake of Christ and the gospel, ingon sa Bible mga kaigsunan, you will find it. You will find it. Success. Mga igsoon, lastly, choose to be in the service of the King. Na-memorya na ninyo, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Pagkaninduta, if you choose to be in the service of the King, mga igsoon, na diha ang tinuod na kalipay. Na diha ang tinuod nga kadaugan. Na diha ang tinuod nga success. Go to John again, chapter 12 and verse number 26. If any man serve me, mo ni sikreto, mo ni ang kanang angay nimong buhaton gyud if you choose to be in the service of the King. If any man serve me, let him follow me. Follow. Ay buot-buot. Sunod sa Ginoo. Unya kinahanglan i-make sure nimo mga kaigsunan, asa si Kristo dapat tuwa ka. Ingon sa Bible, where I am and where I am, there shall also my servant be. Kaklaro sa gingon sa Bible. Lagi mo tanaw rin ko galingon ba? Nakadito ron. Imo rin pangutan rin ko galing. Napakas Kristo din, no? Ay kay tubag ka na. Now, if you are the servant of God, you ask yourself, am I with Christ? Kaya di naman mukuyog ang Ginoo nimo. Kinahanglan ikaw na ba mukuyog sa Ginoo? Kaya huwag man siya ningon, where you are, there will be me. Di man. Ang gingon sa Ginoo, where I am, there will my servant be. There shall also my servant be. So, klaro kayo, kinsa sundon? Si Christ. Dili siya may magsunod-sunod na to. Muna sa itong mga pag-ampo, Lord, uban ni ko ron, Lord, kaya na ako'y buhaton ron. Ikaw akong kadaugan. Naunsa ni mo pag-ampo, wadyo ka kasabot. Dapat ni mo pag-ampo, Lord, asa mo ko ni mo dadon ron. Muna dili ganahan ang Ginoo nga ang imong kinabuhi ginapreparar sa tao. Muna gitawag employment. Preparado sa tao ang imong buhaton, ang imo ra gyung buhaton tunga. Inig tunga nimo with or without experience. Kaya nakalatag na ug sa angan imong buhaton. Asa kitag employment ikay magbuot? Wala. In business na ay rules. Yes. Pero ikay magbuot sa pagkumbati. Pero sa Get Kitchenware Trading, naatay rules para ang company dili mo collapse. Pero ikaw dyan magbuot. Kinsa imong kuan, asa ka mo adto, kanus ka mo present, ikaw gyud magbuot. Labi na presenter na ka. Asa ka mo adto, ikaw ra gyud magbuot ana. Sa trabaho, pwede ba? Dili. Mo na maka-choose ka kung asa si Christ, di ko diha mo suod kay wa si Christ diha. Choose. It's a matter of choice. Amen? Where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Amen. Amen. Guess what? Daghan kay mga tao nangalagad sa Ginoo, wala gi-honor sa man. Bisa diri sa church, daghan kay mo gikapoy mo, pero wadi ko nalipay sa inyong kakapoy. Tao ra ko ha, how much for God? Yan naman, gikapoy mo, pero wa good mo nagsunod sa gipabuhat sa imo. Unya, sa may buhaton simbahan, sige na lang og rescue ninyo. Nga rescuer man mo. Are you listening? Yung mga Kristohano na sa simbahan, mga kaigsunan,
Gipanag-iya sa lain mga tao. Mo na pagawa, pahulmon lang ang Ginoo kadali. Ayaw mo pag-ingunana, oy. You are choosing the wrong success. Kaya ang sakto nga success is in the service of the King. In the service of the King. John 15. Tanawag unsa kabulahan mga kaigsunan if we choose to stay in the will of God. John 15, 5-11. The Bible says, I am the vine, ye are the branches. So, gi-picture out sa Ginoo kinsa siya, kinsa ka. Siya ang punuan, ikaw sanga. Are you listening? Now, makabarog ba ang punuan kung way sanga? Makabarog bang sanga kung way punuan? No, garaon kay tano? Abi natong kita'y punuan? Muna bang mga anak ba, masukol sa ginikanan? Unyag tinunon, luoy biya kayo ni mga anak. Ano naman kayo mga anak, mura na o ka nang labaw pas parents ba? Parehara na sa simbahan. Ang mga Kristuhanon, mura naglabuan pang Ginoo. Sanga na ta, sanga. O ang sanga, dunay obligasyon. We are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Muna ito obligasyon, bear fruit, pamunga, pamunga, pamunga. Mamunga pa ba ng sangang, napuupo na sa iyang punuan? Muna niyo ng Ginoo, kung nagpabilin ka na ako, niya ako sa nagpabilin nimo, pasabot, naghatag kog nutrient nimo, naghatag kog blessing nimo, mamunga ka. Pero kung nagbuot-buot ng imo, na-detach ka, mo na di ka mamunga. You can do nothing without Jesus. Verse number 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Mga Kristohanong di mo sunod sa Ginoo, ang kinabuhi mo nagyog, imperno. Amen? Puro init ba? Init og o. Dali ra mo init. Ug sa makina pa, na-overhaul na. Sige nagkaguba. Nag-overheat na. Ang reason, because you did not stay in God. Wa ka sa serbisyo para sa hari. If ye abide in me, and my words abide in you. So naadiha ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. No, asa mo isig sunod-sunod ang mga Kristohanon? Unsay sultis mga tao, mo'y gisunod. Ang gisultis Ginoo, gipadaplin. Sultihan ta mo, hagbay ron ta mo na sa himo successful mga kaigsunan. And every child that we rescue will be your success. Anha nimo ma-experience nga kung gisugdan pa gyud nato dayon mga igsoon, kung gisugdan pa lang gyud nato, doon na rin possibility nga ang atong bata nga gi-rescue doktora na karon. Nasakit ka, mao'y nitabang nimo. Amen. Kinumdum mo atong true story about the glass of milk. Nakinumdum mo ato? Nga usa ka bata, mga kaigsunan nga, kana bang manguhag lata ba? Kana mamunit og lata, kanang pobre kayo. Diagi sa iyang tugkaran, samtang nag-gardening siya. Ningon daw ng bata, Ma'am, naamoy tubig. Tubig. Kagiuhaw din siya. Pagtanaw sa babay, sa huwatsa. Sud siya sa balay. Nagkutaw og gatas. Gawas din siya. Gitulon niya sa bata, ang bata na shock. Gikuptan niya ang gatas, wa gid niya inna. Wa niya inna dayon. Gitutukan niya ang gatas ug nihagas ang iyang luha, mga igsoon. Nihilak ang bata. Ningon na, ay sorry. Dili kami inom og milk. Kay tubig may gipangayo. Ningon ang bata, dili manang kanang
karon pa jud ko makainom og milk. Naliman ka sa kalisod. Sukad-sukad sa akong kinabuhi, karon pa ko makainom og milk. Sumoto na istorya niyang bata, kinabuhi, wala na dahil siya, parents, napasagdab, sag-asa na lang siya. So, yung gibuhat, gitabangan niya ang bata, kay di man sad siya well off, gidaan niya og bahay ampunan. Orphanage. Kanindot ko ang gidadaan ato, ang God's heritage sa Agak Rescue. So, to make it short, years passed by, nasakit, natiguang na siya, nasakit na siya, o niya pagkahuman, na ospital siya. Of course, wa siya kwarta, problema siya sa bill. So, kanang gitnay nag-atiman niya, wag siya kaybaw, sige anha diha, sige check up niya, buutan kay doktora, buutan kaayo. Karon, naayo na siya, bill na, kulbaan na siya. Asa ko ano yung ibayad, mga igsoon. Niadto na yun ang kanang nurse, naghatag sa kanang bill, pero narito, paid in full in a glass of milk. Paid in full in a glass of milk. Amen. Katulad yung bata, kaya gitabangan di ay, nahimong doktora. Taghan kita gamis. Amen. Umiyanta, ang Ginoo, marabag ka lang. Kung siya mo pahimo og story, no, piting gupuhag yung mubuhat og story sa Ginoo yun. He could connect things, people, and places. Na kumusunod lang yun ta mga kaigsuunan. Wa lang yung kakaibaw. Katong mga bata unta nga gitabangan na to before. Nahimo na to sila karon nga mga panalangin. But we choose not to be in the service of the King. Pero pasalamat mo, naapa mo diha sa lingkuranan. You still have a chance to choose to be in the service of the King and enjoy the benefit from God to those who are serving Him. Manaklarohon na to. If you choose to serve the Lord, kung asa si Kristo, tuwa ka. Kung asa si Kristo, dapat nagkuyog mo. Kay kung ningon ang Ginoo mga kaigsunan, kung mahitabo na, nagkuyog-kuyog mo, He abide in you and you abide in Him. Pangayo, bisag unsa. Ihatag sa Ginoo nimo. Verse 8. Herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Di ba mao na nagipangayo sa Ginoo na to? Bear fruit. Bear fruit. Amen. Dili beer. Okay naman ang beer, pastor, kay sa fruit man na. Dili na mao, mo'y giingon sa Ginoo. Bear fruit, pamunga. Pamunga. Kay mao na ang atong obligasyon sa atong pagkakristohanon. Unya diha pod mahimaya ang Ginoo mga igsoon. Sa diha mahimaya siya, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Ayaw karon lang. Karon ra ka mga lagad, niya pagkahuman, human akong pangalagad. Karon mahuman di ini. Lagi ko'y madunggan mga Kristohanon, nangalagad sila, mga kuan ako katuig mo serve niya after ana, man ako sa kuha, kamo na pon. Wala ini hunong, hanto ni sa itong kamatayon. Ang pagpangalagad sa Ginoo, continue mga igsoon. If you continue in the love of God, remember, that love saves people. And that love is the love that we preach. The love of God, the grace of God, the salvation of God. Mao na atong giwali mga igsoon. Continue. Amen. Padayon na gyud. Now, verse number 10.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. To continue in the love of God, keep His commandment. Kupti ang iyang mando. Bisag unsa pay may tabo, mando ni Ginoo. No? Bisag moatbang pa ang mando sa tao, mando ni Ginoo. So kung unsay obligasyon nimo sa simbahan, mas labaw na kaysa obligasyon nimo bisag asa, bisan pa sa imuhang kaugalingong kinabuhi. Amen? Bisan pa, walay makalabaw ani. Verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Choose that success. Again, success is a choice. Nasuwat na ni sa Bible. But this could be yours or not. It depends. It depends sa imong gipili. Depende mga kaigsunan sa imong gipili. O sa may gipili nimo. Because success is a choice. O sa imong gipili. So dapat kani mga point karon nga atong gikatunan, pilian eh. O sa una, mo na kinabugatan, no? Choose to die with Christ and live. Do not choose to live and die. You choose to live and die. No, you choose to die with Christ and live. All right? Number 2. Choose not to love yourself or love your life in this world. Ayog himuang first ang imong kaugalingon aning kalibutan. Because if you do that, you're going to lose it. Tanan nimong dreams, desire, no? Mga nindot kayo, mawa na siya tanan. Pero naa kay mga desires, naa kay mga dreams, mga pangandoy, gusto ko dakong balay, gusto ko nindot sa kyanan, gusto ko ingon ani ako mga butang, gusto ko, uy, wa ka pugngis Ginoo mangandoy. Pero kung gipili nimo imong pangandoy more than God, you will lose all those dreams. Ang Ginoo may ka-challenge nimo pangandoy. Pero nagandoy ka, ngani, dagko kayong mga pangandoy nimo, nya pagkauman. Pero, I will choose God. Si Kristo na mismo noingon, you will find it. Kaya nga no, ang prinsipyo sa Ginoo, desire and delight yourself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Di lang yung takibaw. Saon. So karon kay giingnan naman ka, ayon nagpailad sa imong kaugalingon. Pasalamat ta ang atong Ginoo mga kaigsunan, merciful kita mga badlungon kay ta gahi kitag usay maubsa na tag pasensya mga kaigsunan, pero pasalamat ka ikaw nang ginawa kag gyapon nakamatag gyapon ka pagkabuntag. Pasabot gipasensyahan ka sa Ginoo, kita mga Kristiyanon wa tay mahimo mo pasensya pud ta. Kabuhi pa man na. Di ba no? Kung magpabadlong ta ba? Any one of you. Nagpabadlong mo. Nya, nakamatag yapon mo pagka sunod adlaw. Ano pa kay chance? Ay, guwata nga, di na yung kamapuslan kay you will be cast forth as a branch. You will wither. Sabot-sabot na malaya na wither. Ang kinabuhi ba? Wither. Whether here, whether there. Ang buhay ay whether lang. Asa mo ka? Depende. Whether lagi. O sabi, pangandoy na mo sa imong pamilya. Bahala na ang Diyos. Bugata na nga statement, bahala na ang Diyos. O dira, gisuwat na sa Ginoo diri. Did you even listen? Bahala na ang Diyos. Manglimbawt atong balhibo na. Pero pag surrendered kayo ba? Ginoo ra gyud mag-igo sa kong kinabuhi. Pero ikinagbuot.
Ikay nagbuot. No na problema diha. No, don't love your life in this world, but love Christ. Number 3 and last. Choose to be in the service of the King. Hallelujah. Pagkanindot mga kaigsunan. So no wonder Christians are not successful because they choose the wrong thing. Now they choose their dreams. They choose their desires. And they lose God. They did not choose to be in the service of God. Simply because the flesh is so alive. So ga-connect na ng tulo mga igsoon. Ga-connect na. You need to be die to self. Then you need to be with Christ and serve Christ. Simple. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us this morning. Thank you for teaching us, rebuking us. I pray, dear God, that you allow us, O God, to see the way that you prepared for us. Ang kalibutan, Lord, grabe, nag-andam po siya agianan nga makailad yun. Ug daghan na mga Kristohano na ilad niini. Please, Lord, help your children in this church na dili sila maapil og kailad. Dili sila magpadayon sa pagkailad. Kung dili mohawa na sila sa pamaagi sa kalibutan ug mo hangop sa mga pamaagi nga imong gipreparar para kanamo. Ikaw man mo itag-iya sa church, ikaw man ang body, ikaw man ang head ani nga body. Imo ra man mi nga gipuno niini o Dios. Busa tuguti nga mosunod minim. Tuguti Lord nga kung asa ka to ami. Tuguti Lord nga ang imong concern maoy mahimo namong concern. Tuguti Lord nga ang pagsalig namo naa kanimo para mabuhat namo ang buluhaton. Salamat kay Lord sa opportunity. I pray that you help us to awake gikan sa laom kaayo nga pagkatulog. Tuguti Lord nga sa among pagmata sama ni Apostle Paul. Makita namo ang opportunity sa pagpangalagan kanimo o Dios nga dapat mamunga gyud mi. And we need to rescue children. We must labor for that, for your glory and honor. Thank you, Lord, and in this invitation, please bless your people to come. Bless their heart, O God, to be true. Kadili lamang for the sake of coming to the altar, but really to connect with you. So that when they open their eyes, they will see the ministry. Thank you, Lord. We give you all the glory and the honor of this victory sa invitation this morning. In Jesus' name.